Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa isang artista. At ang artista na ito daw ay meron daw kinakaharap na kaso at mabigat na kaso at ngayon ay meron daw warrant of arrest. Ang tinutukoy ko pong artista ay si Ken Chan at siya daw po ay kinasuhan ng syndicated estafa. Hindi lang po siya, meron pa po siyang mga iba pang mga kasama na nakasuhan at meron na raw silang warrant of arrest. At alam naman natin na si Ken Chan ay hindi na po lumalabas sa TV ngayon dahil doon sa mga palabas kung saan siya aktor ay wala na po. Katulad po sa Abot Kamay na Pangarap, wala na po siya doon. Kaya pala dahil meron palang kinakaharap ngayon na kaso si Ken Chan. Sana lumitaw na siya at harapin niya yung kaso dahil kailangan niya talagang harapin. Lalo na ang kaso daw na kakaharapin niya ay syndicated estafa. Alam naman natin na non-bailable ang syndicated estafa at talagang napakabigat na kaso niyan. Itong tungkol po sa inilabas na warrant of arrest laban po kay Ken Chan at sa iba pang mga kasama niya ay naitapik na po ng ilang mga vloggers katulad po ni OG Diaz. So, ito nga daw si Ken Chan ay kinasuhan ng syndicated estafa under Article 315, Paragraph 2A of the Revised Penal Code in connection with Presidential Decree number 1689. At ang kwento nga ay yung daw pera na nakuha nga daw ni na Ken Chan ay umaabot daw ng mga 30 million pesos. At yan nga po yung inirereklamo ng mga biktima. Ngayon, hinihintay natin kung ano ba ang sagot ni Ken Chan pero hindi pa siya naglalabas ng opisyal na sagot. May mga post lang sa Facebook o sa social media kung ano nga yung mga ginagawa niya. Pero mas maganda na sagutin niya ang issue na ito dahil napaka-importante lalo na po syndicated estafa. Alam naman natin kapag estafa po ang kaso ay meron pong naganap na fraud o panloloko at napakabigat pong kaso niyan. At syempre namimiss na siya ng mga fans niya at sabi nga sana nga daw ay makabalik na siya. 'Di ba do sa Abot Kamay na Pangarap pero malabo 'yun lalo na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Siyempre kapag bumalik siya doon at nag-shooting ay baka puntahan na siya doon ng pulis para arestuhin. Alam naman natin kapag may warrant of arrest na, ay siyempre ikaw ay aarestuhin na. Kaya nga para kay Ken Chan, ayusin na niya yung problema niya dyan sa syndicated estafa at kung ano yung hinihingi ng mga biktima, yung pera, sana maibalik niya. Kaya mga kababayan, lalo na po do sa mga nagre-recruit, do sa mga nagiging front CEO ng ibang mga companies, pwede po kayong makasuhan din dahil sa mga paglabag sa batas. Pwede po kayong makasuhan ng syndicated estafa at yan po ay non-bailable. Kaya tumigil na po kayo sa mga pagre-recruit o panghihikayat dyan sa mga companies. Tandaan nyo po na kahit po ang isang artista ay pwede rin pong makasuhan. At ito nga po ang example, di ba? Nakasuhan at ngayon ay may warrant of arrest na. Kaya mga kababayan, doon sa mga recruiters, influencers, enablers, at yung mga nagpapakilala mga dummy CEO, babalayan sa inyo na pag meron pong mga talagang mga biktima na handang habulin kayo at kasuhan at mapanagot kayo sa batas ay talagang makukulong po kayo. Kaya tumigil na po kayo sa ginagawa nyo. Alam naman natin na karamihan sa mga biktima ay nagmo-move on na lang at pinapasa Diyos nga daw. Bahala na raw ang Diyos, bahala na raw ang karma. Pero hindi po ganun lahat ng biktima. Meron po mga biktima na talagang handa na habulin yung mga nang-agrabyado o mga nanloko sa kanila. At syempre, ang paraan nga
ng mga biktima na yan ay sasampahan kayo ng kaso sa korte. At syempre, kung ang magiging kaso ay syndicated estafa, ay magiging mabigat yan kumpara po sa estafa. Katulad niyan, syndicated estafa, talaga pong non-bailable yan. Kaya nga hindi na po nagpapakita si Kenchan dahil alam niya na kapag siya ay nahuli, mahihirapan siyang makalabas o makalaya. Katulad po ng nangyari ngayon, 'di ba, kay Ricardo Cepeda. Hanggang ngayon, nasa kulungan pa rin si Ricardo Cepeda. At syempre, natatakot siguro si Kenchan na makulong dahil talaga naman nakakatakot na makulong. Kaya nga, babala nga doon sa mga recruiters, tumigil na kayo sa pagre-recruit. Dahil kapag nagkaso yung mga downline ninyo o yung mga biktima ay damay po kayo sa kaso. At pwede po kayo makasuhan din ng syndicated estafa. So sana po ito ay maging babala doon nga sa mga recruiter at doon sa mga sumasali sa mga scam, lalo na yung mga nagpapanggap na mga CEO para kumita na kayo po ay liable at pwede po kayo makasuhan. At syempre, babala din po doon sa mga nanghihingi o nagsusulisit ng investment na kayo po ay may responsibilidad po doon po sa hiningan nyo ng investment. Hindi nyo po pwede sabihin na basta nalugi lang tapos wala na po yung pera. Meron po kayong pananagutan, lalo na po kung meron kayong mga malalaking pangakong kitaan at kung kayo po ay nanghingi o nagsulisit ng investment sa publiko. Dahil illegal po na manghingi o magsulisit ng investment sa publiko kapag wala po kayo secondary license. At syempre, ang pananagutan po ninyo doon sa mga hiningan nyo na investment ay dapat po ibalik ninyo yung ipinasok nilang investment kahit na wala na po yung tubo. Basta, ibalik po yung capital nila. At syempre, kapag hindi nyo po binalik yung capital nila, ay pwede po silang mag-file ng kaso. Lalo na po, dito po sa nangyari kay Kenchan, ang isa nga sa mga nagre-reklamo ay nasa 30 million pesos daw ang nawalang pera. Kaya talaga magfa-file ng kaso yan dahil napakalaking halaga ng pera yung 30 million pesos. Siyempre, kung ang nawala sa iyo ay milyon, talagang malaki ang tsansa na magpa-file po yan ng kaso. Kaya mga kababayan, kailangan po siguraduhin ninyo na kung kayo po ay mag-o-offer ng investment ay kaya nyo pong ibigay yung pangako ninyo at kaya nyong ibalik yung kapital nung hiningan nyo ng investment. Dahil kung hindi po, ay pwede po nila kayong makasuhan. Hintayin natin yung mga susunod na update tungkol dito sa kaso at dito po sa warrant of arrest na inilabas kay Kenchan na sa totoong buhay ang pangalan ay Ken Steven Angeles Chan. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.